God. At ang mensahe po ng ating Panginoon ay may pamagat na ano ang maaaring maging tugon ni Kristo sa panahon ng pandemonic na ito. Ang talata po ay matatagpuan sa Matthew 8, verse 14 to 17. At bago ko po basahin, mga kapatid, ay panoorin po muna natin ang video ng Matthew chapter 8 mula po verse 1 hanggang 17. Okay, ready? At tingnan natin, panoorin po natin yung salita ng Diyos. Matthew 8 verse 1 to 14. Sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong. Lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hilawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais kong gumaling ka at maging malinis. At gumaling at luminis na agad ang ketongin. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, pumunta ka at magpasuri sa palig. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog na iniuutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling at malinis na. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Ginoo, ang katulong ko po ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagaling. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan din mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya yun. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Tandaan niyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan niyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalong ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian na itatapon sa kadiliman. Mananag sila doon at magnangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa opisyal, Umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras din iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyana nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at ito'y gumaling agad. Bumangon at nagsimulang maglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasabihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, Inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Praise God! Purihin po ang Panginoon. Ang mensahe po ng Panginoon ay co-concentrate lang po muna tayo sa verse 14
and 17. Tayo po tayong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Verse 14, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyena nito na nakaratay at nilalagnat. Verse 15, hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at ito'y gumaling agad. Bumangon at nagsimulang maglingkod sa kanya. Verse 16, nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang, ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita, manalangin po tayo. Aming Amang Diyos sa langit, pagpalain mo po ang iyong mga salita, maunawaan po namin to sa gabay ng iyong Holy Spirit, at ikaw po ang kumilos sa bawat isang narito at yung mga kapatid namin na naka-live streaming. Salamat po, aming Amang Diyos sa langit, para po sa iyong kaluwalhatian, sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po yung makakaupo na. Ang ating pong mensahe ay patungkol po sa mga katanungan kay Kristo tungkol sa pandemonic na ito. Kung narito po ang ating Panginoong Jesus sa panahon natin, mga kapatid, ano po ang kanyang sasabihin sa atin kung ano po ang ating gagawin? Alam niyo po, mga kapatid, ang mga alagad, pag sila na lang po ay nagtatanong po sila sa ating Panginoon. Tayo po ay magtatanong din sa ating Panginoon tungkol po sa nararanasan nating pandemic na ito. Tignan po natin kung ano po ang sasabihin sa atin ng ating Panginoon. So, meron po tayong ilang katanungang inihanda at ating pong inaasahan na ito po ay tatanungin at sasagutin ng ating Panginoon sa liwanag po ng kanyang mga salita. Okay, ready na po ba, mga kapatid? Okay, ito po yung unang katanungan ng mga Kristiyano. Ito po yung unang katanungan. Ito po yung tanong natin. Ready? Kita naman? Ito po tanong natin. Lord Jesus, saan po ba galing ang pandemic na ito? Sa inyo po ba? Parusa po ba ninyo ito sa mga tao? So, yun po yung una nating tanong sa Panginoon. Lord Jesus, saan po ba galing ang pandemic na ito? Sa inyo po ba? Parusa ba ninyo ito sa mga tao? Kadalasan, mga kapatid, pag may dumarating po mga gantong bagay, ay iniisip po natin, baka ito ay parusa ng Diyos sa tao. Para ang mga tao ay magising sa kanilang mga ginagawang mga kasalanan sa Diyos. Maaari pong mayroong katotohanan yung ganong kaisipan, mga kapatid. Pero ano po ba ang sagot ng ating Panginoon? So, tignan po natin ang sagot ng ating Panginoon. Ready na po ba, mga kapatid? So, ready na, kapatid? Ito po ang sagot ng ating Panginoon. Ang sabi po ng ating Lord Jesus, isang kaaway ang may kagagawa nito. Isang kaaway ang may kagagawa nito. So, basahin po natin yung talata na binasihan ko. Matthew 13, 27 to 30. Ito po ay talinhaga ng damo. Tungkol sa damo. Kaya pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong. Matthew 13, 27 to 30. Hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may mga damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Verse 29, wag, baka mabunot pati ang mga trigo. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at mga trigo hanggang sa anihan,
pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking mga kamali. Mga kapatid, ang Diyos po ay may hatol sa tao. Totoo po mga kapatid na ang Diyos ay paparusahan niya ang masasama. At ito po yung araw ng kanyang paghuhukom, sa kanyang pagbabalik. Ito po ay mangyayari sa katapusan ng daigdig. Pero sa ngayon, mga kapatid, maliwanag na sinasabi ni Kristo, mga kapatid, na hindi po siya ang may kagagawa nito. Ang sabi po niya, sumagot siya, verse 28, isang kaaway ang may kagagawa nito. Alam niyo po mga kapatid, ang Panginoon sa panahon po, mula po nung dumating siya hanggang sa kanyang pagbabalik, in between, hindi po siya magpapadala ng salo. Bakit po? Kasi nais po niya ang mga tao'y maligtas. Ito po'y panahon ng biyaya. Panahon po ito ng grace of God. Biyaya po ito. Ang sabi po ng ating Panginoon, ng mga tauhan po niya, bubunutin po ba namin ang mga damo? Ito po yung mga anghel. Yun po yung kanyang mga utusan. Ang sabi po ng mga anghel, babanatan na ba natin, Lord? Gusto mo, magpapadala na kami ng salot? Hindi, wag. Ang sabi ng Panginoon, baka mabunot pati ang mga trigo. Ano po ibig sabihin? Pag nagpadala po ang salot na nito ng Panginoon, madadamay po tayo. Baka madamay tayo. Hintay na lang natin yung panahon ng pag-aani. Sa panahon po ng pag-aani, ito po yung katapusan ng daigdig, mga kapatid. Hanggang sa anihan, hinayaan po ng Diyos lumago ang mga damo. Ano po ibig sabihin yun? Yung mga damo, ito po yung mga hindi na nampalataya sa Diyos, di ba? Ito po, lumalago po yung mga damo. Ibig sabihin, lumalago po yung kasamaan nila. Yung mga trigo, ito naman po yung mga anak ng Diyos, lumalago naman yung ating kabutihan. So yung kabutihan natin at yung kasamaan ng mga taga-sanlibutan, sabay pong lumago yan. So hindi po yan bobombahin ng Diyos ng kanyang galit hanggat hindi po dumarating yung katapusan. Dapat po maunawaan natin ito, kapatid. Kaya sinasabi ng Panginoon, wag. So yung mga anghel, nagpipigil po yan. Pinipigilan po yan ng Diyos, ni Jesus, na ibigay po yung galit ng Diyos dahil sa kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, hintayin na lang natin ang anihan. So yung anihan, pagka full grown na po, ang trigo, full grown na rin po yung damo. Ibig sabihin, dumating na po yan sa punto na ang mga damo ay nasa sukdulan na ng kasamaan. At dumating na rin po yun yung mga trigo, yung mga anak ng Diyos ay nasa maturity na po ni Kristo. So hanggang di po nare-reach yung maturity ng ating faith kay Christ at yung maturity naman ng Diablo doon sa mga mga hindi mananampalataya, sabay po kasing lalago yan. Naintindihan po ba ninyo? Kaya yung mga taga-sanlibutan, pasama ng pasama, tayo naman, palago rin ng palago, sabay po lalago yan. At pag nasa maturity na po yan, anihan na po, doon na po ibabaksak. Pero ibubukod muna tayo ng Panginoon. Maari po yan sinatawag na rapture. Kukunin muna tayo ng Panginoon. Kasi tatamaan tayo. Naintindihan po ba ninyo, mga kapatid? Ngayon, hindi pa po ngayon yan. Kasi hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon, hindi pa tayo binubukod eh. Hindi pa po anihan ngayon. Hindi pa nga po tayo matured. Amen. Hello. Matured ka na ba, sister? Brother? Hindi pa natin nare-reach yung maturity ni Christ. Kaya nga po mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon ay isang kaaway ang may kagagawa nito. Yan po ang sagot ng ating Panginoon. Isang talata pa po, John 10:10, supporting verse. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay ng isang buhay na masagana at ganap. Mga kapatid, yung nararanasan po ng tao ngayon at mararanasan pa, kagagawan po yan ng kaaway.
Kasi ang motibo po ng kaaway, tandaan ninyo, ay para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Kaya wag po kayong padaya sa kung sino man na nagsasabi, parusa ng Diyos to sa sangkatauhan. Si Kristo na mismo ang nagsasabi sa atin, hindi siya ang may gawa nito. Isang kaaway ang may gawa nito. Bakit po nangyayari? Kasi nga, parehas na lalago. Hinahayaan niya po lumago ang kasamaan, pero at the same time, lalago rin po tayo. Dapat po sabay lumalago. So, ang church, ang mga believers, nagmamature, ang unbeliever, nagmamature din. Yun nga lang. Kaya nga po, pansinin nyo, ang kasamaan sa mundo, talagang pasama ng pasama. Di ba? Matindi na po ng patindi ang kasamaan sa sanlibutan. Nagiging legal na po yung marijuana sa ibang bansa. Nagiging legal na po yan. May tindahan na po ng marijuana. Dati sigarilyo lang, ngayon marijuana na po. At meron na pong mga lugar na legal ang prostitution sa ibang bansa. At sa ibang bansa, tinanggal na po yung kaso ng adultery. Na pagka nangalunya po yung asawa, hindi mo na pwedeng idemanda. Tinanggal na po sa ibang bansa. Matindi na po yan. At ito po ang pinakamasaklap. Meron pong mga lugar sa Europe, mga kapatid, sa tindi ng kasamaan, na hinahayaan po yung mga magkakamag-anak na pwedeng mag-asawa. Meron pong mga lugar na ganyan, mga kapatid. So, nakakalungkot po, parang mga hayop na. Wala nang distinction sa kapatid, sa pinsan, mga ganon, mga siblings. Ano po? Yan po yan. Pero at the same time, lumalago rin po tayo. So, ang may gawa po nito ay ang magnanakaw, ang diablo, ang dragon. Ang pangalan po niya talaga sa Bible ay The Great Dragon. The Great Dragon. Yan po yan sa Revelation. So, maliwanag na po, hindi po sa kanya, sabi ng Panginoon, isang magnanakaw ang may kagagawa nito. Ang diablo, ang dragon. Ang dakilang dragon, the Great Dragon. Satan himself. Okay. So, maliwanag na po yun, mga kapatid, ha? Clear na po tayo. Okay, pangalawang tanong. Mga Kristiyano, ito po tanong natin. Kung gayon, ano po ang gagawin namin? Inuutusan po kami ng gobyerno mag-quarantine o mag-lockdown. Susundin po ba namin ito? Tanong natin kay Kristo. Hello, di ba? Tanong natin yan eh. Okay. Mga Kristiyano, kung gayon, sabi natin sa Lord, ano po ang gagawin namin? Inuutosan po kami ng gobyerno mag-quarantine. Susundin po ba namin ito? Ano kaya ang isasagot ng Panginoon? Ito po ang sagot ni Kristo. Ito po ang sagot ng ating Panginoon. Lord Jesus, sabi po ng ating Lord Jesus, ibigay ninyo sa gobyerno ang para sa Kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Ulitin ko, sabi ng Panginoong Hesus, ibigay ninyo sa gobyerno ang para sa Kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Matthew 22 verse 19 to 21. Basahin po natin yung verse. Ipakita din, sabi po sa verse 19, Matthew 22. Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambuwis. At ipinakita nga nila ang isang salaping pila. So, ang usapin po nito, ang context nito, mga kapatid, pero applicable po yun sa tanong. Dapat bang sundin namin ng gobyerno mag-quarantine? Ay, ito naman po, ang tanong naman po dito, ay dapat ba po ba kami magbayad ng buwis? Kasi pinagtatax kami ng gobyerno, magbigay daw kami ng buwis. Ang taas-taas ng buwis ng gobyerno. Dapat ba kaming magbigay ng buwis sa gobyerno? Sabi ng Panginoon, ipakita mo ninyo sa akin ng isang salaping pambuwis. Ipakita nga nila at pinakita nga nila isang salaping pila. Verse 20. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dyan? Tanong ni Jesus. Verse 21. Sa emperador po, tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos.
Naintindihan po ba natin? Ibigay po natin sa gobyerno, sabi ng Panginoon, ang para sa gobyerno, ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. Ano po ba ang sabi ng gobyerno? Lockdown, quarantine, susundin natin, siyempre. Ibigay natin sa gobyerno, sabi ng Panginoon. Tama? Tama kapatid, di ba? Okay. Ngayon, nag-lockdown nga tayo eh. Tama? Amen, di ba? Nag-lockdown. Okay. Masunurin ng mga churches. Talagang nilak yung church nila. Nilak. Lockdown daw. Then nilak yung church. Wala makapasok. Okay. Namali yata ng pagkaintindi. Okay. Ngayon, nasobrahan. Ibigay nyo sa Diyos ang para sa Diyos. Ngayon, ano naman po yung para sa Diyos? Hello? Andyan pa ba? Ngayon, ano naman yung ibibigay natin na para sa Diyos? Okay, ganito po yun. John 4:23-24. Ano yung pinakamimithi ng Diyos na hinihingi niya sa atin na para sa Kanya na huwag natin pababayaan? Na para sa Diyos lang. Wala pong pwedeng umangkin. Para sa Diyos lang po talaga. Okay? Ano po yun? John 4:23-24. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba kinalulugdan ng Ama. Okay, ano po yung kinalulugdan ng Ama? Ano po yung gusto ng Ama sa atin? Yung pagsamba saan? Pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Yun po yung gustong ng Diyos sa atin. Verse 24. Bakit po? Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Paano po natin sasambahin ng Diyos? Sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit po natin siya sasambahin? Dahil Diyos yan. Amen? Alam niyo po, ang worship, hindi po yan binibigay sa tao. Ang worship, hindi binibigay sa anghel. Ang worship, hindi binibigay sa rebulto. Ang worship, hindi binibigay kahit kanino nilalang. Bakit po? Kasi ang worship, para lang yan kanino? Sa iisa. Ano yung iisa? Sa Diyos. Amen po ba? Okay. Ang Diyos, ako, hinubo na ako. Okay. Joke lang, joke. Kasamit. Okay, ang Diyos ay Diyos. Sa Kanya lang po ibinibigay ang pagsamba. Kaya po yung para sa Diyos, yung pagsamba. Alam niyo po, ang nakakatuwa po sa ating gobyerno, sa ating constitution, paalala ko lang po, ang ating 1987 Constitution, pinoprotektahan niya po ang karapatan ng ano? Ano yung pinoprotektahan niya? Karapatan ng iglesia? Ano? Karapatan ng mamamayan. Ang Constitution natin, patinignan nyo, para yan sa karapatan ng mamamayan. Amen? Pero, hindi natin napansin ang ating Constitution ay pinoprotektahan niya rin ang karapatan ninyo ng Diyos. Alam niyo po ba ang karapatan ng Diyos? Yung sambahin siya. Kaya nga sabi ng ating Constitution, human rights saka God's right. Okay, ang karapatan pantao nandiyan sa Constitution. Pinoprotektahan po ang mamamayan. Napakaganda po ng batas natin kung susundin. Okay, hindi natin napansin na ang batas natin, meron ding karapatan palang ibinigay siya sa Diyos na pinoprotektahan niya. Ano po pinoprotektahan ng Constitution natin? Yung karapatan ng Diyos. Ano po yung right ng Diyos? Sambahin siya. Ito po ay nasa 1987 Constitution of the Philippines declares the separation of church and state shall be inviolable. Article 2, Section 6. Ayan. So, alam po ni lawyer po ang ating presidente. Alam po niya yan. Kaya kita niyo, wala siyang binabanggit na huwag kayong sasamba sa Diyos niyo. Kasi mayayari siya. Alam niya po yung batas eh. Kasi judge yan eh. Naging judge po yan eh.
So alam niyo po yung Article 2, Section 6. Anong sabi? Shall be inviolable. Ano po ba yung inviolable? No law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Ibig sabihin ng inviolable, never to be broken, infringed, or dishonored. Okay? Infringed or dishonored. Ano po yun? The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. Kaya nga po ang Constitution natin napakaganda. May human rights at meron ding God rights. Ano ba yung God rights? Karapatan ng Diyos, sambahin siya. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, ibigay nyo sa gobyerno ang para sa gobyerno. Ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. Ngayon, nagka-quarantine tayo, bukas naman ang church natin. Yung pwedeng dumalo, sumamba. Yung hindi makadalo dahil sa lockdown, limited, okay, meron tayong live streaming, sumasamba pa rin tayo sa Panginoon. Okay, yung mga churches na hindi na makapunta yung mga pastor, ang ginagawa po ng mga pastor, alam niyo po ang lugar kasi, tayo po ang church, di ba? Kaya tayo po ang nagpapabanal sa lugar na to, yung mga tao, yung mga anak ng Diyos. Eh si pastor, yung pamilya niya, hindi na makapunta sa church na lockdown yung lugar niya. So saan po siya gagawa ng worship? Doon po sa bahay niya. Pwede niyang i-live streaming, may technology naman po tayo. Kaya yung mga ibang pastor, tuloy pa rin po ang worship, kaya lang doon sa bahay niya. Kasi hindi na po makapunta doon sa church na lockdown, eh, hindi naman po siya nakatira doon. Kaya advantage po talaga ang pastor, nakatira saan? Sa church mismo. Yan po talaga. Hindi yung parang pinupuntahan lang. Ganun po. So, anyway, ganun pa man, ay sumasamba pa rin po sila, nakaguide pa rin. Ang pangit lang mga kapatid, ang nakakalungkot, ni-lockdown natin, pati worship. Pagdating ng linggo, hindi na tayo nag-worship sa Panginoon. So, pinaka-worst na worst po, ay tayo mga mananampalataya, walang online. Kung sino po yung mananampalataya sa lugar nyo, sa barangay nyo na pwede po kayo mag-meeting kayo. Kung allowed. Ganun po yun. Dahil hindi po tayo pinagbabawalang sumamba sa ating Panginoon. Kung kaya, wag po na maputol dahil karapatan po ng Diyos ibigay sa Kanya ang pagsamba. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, palakpak naman. Ayan. Para marinig naman nila na may tao naman nakikinig. May umattend kahit pa paano. Okay, number 3. Okay, huling katanungan. Ito na. Mga Kristiyano, ano po ang gagawin namin para malabanan ang pandemic na ito? Yun ang pinakamaganda tanong. So, tanong natin sa Lord. Lord, marami nang namamatay. Ilan na ba ang ngayon? Infected. Sa Pilipinas, mga kapatid, ang infected sa atin, 3,000 na mahigit. Last Sunday is 2,000. Kada linggo yata, 1,000 ang nadadagdag. Every week. Di ba? Parang 1,000 ang nadadagdag. Lord, dumadami na po yung infected. Ang patay, nasa 100 plus na. Ilan na ba latest? 100 plus. Ang recovery, kalahati nung namamatay. So, di ba? 1/2. 1/3 na lang. 1/3. Wala nang 1/2. 1/3 ang ratio na lang. Mantakin nyo mga kapatid, mas maraming namamatay kaysa sa nakaka-recover. Tapos padami ng padami ang infected. Kaya ang tanong natin sa Panginoon, ano po ang gagawin namin mga Kristiyano, mga anak mo, para malabanan ang pandemonic na ito? Kami ba itatahimik na lang, Lord? Gusto na namin mawala ito. Ano po ang gagawin namin? Okay, yan ang napakagandang tanong, mga kapatid. Okay? So, andyan pa ba? Hello? Andyan pa? Ito po ang sagot ng Panginoon. Okay. Ngayon, sinabi ko po rin, tanong natin, pandemonic na, hindi na pandemic. Bakit? Kasi may sa demonyo ito. Gawa ng demonyo di ba?
Kaya gawa ng dragon, demonyo po yun. Si Satanas yun. Siyempre, may mga galamay siya. Yun ang pinagawa niya doon. Hindi na natin alam. Tapos sinamahan pa niya ng masasamang espiritu. Kaya yung COVID-19 virus, may evil spirit na kasama. Okay? May evil spirit po yan. Hindi pwedeng wala. Okay? Kaya ang tawag natin dito, mga kapatid, pandemonic. Kasi global na to. Okay, ito po ang sagot ng ating Panginoon. Lord, paano namin malalabanan? Gusto namin makatulong. Okay, pwede po yung tumutulong tayo, nagbibigay tayo ng pera, pero ano po mangyayari doon? Di ba? Tinutulungan lang natin sila mabuhay, pero physical na alam yun. Pero yung maligtas sa sa sakit, wala. Tapos takot pa nga tayo mahawa. Di ba? Okay, ito po ang sabi ng ating Panginoon. Pakinggan po ninyo. Sabi ng Lord, paano po namin lalabanan ang pandemonic na ito? Okay, sabi ng ating Panginoon, Lord Jesus, sabi ng Lord Jesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Mark chapter 9, verse 28-29. Alam niyo po, ang nilabas kong power para magkaroon po ng pandemonic, hindi po biro ang puhunan ng dragon ang ginawa niya rito. Naglabas po talaga siya ng kanyang katalinuhan. Naglabas po ang dragon, si Satanas, ng kanyang kapangyarihan. Talagang inilabas niya po ang kanyang power para maging pandemonic ito. So, ibig kong sabihin, yung nasa likod ng kapangyarihan nito ay hindi po basta-basta. Maaari pong si Satanas mismo to o kaya yung pinakamatalakas na kanyang general na mga anghel kasi may mga ranggo-ranggo rin po yan. So, yung pinakamalakas na anghel niya, maaring ng demonyo, ay yun ang kanyang inutusan para ipakalat po ito. Very powerful po yung anghel. Alam niyo po, yung anghel, dalawang anghel lang po, di ba? Winasak po yung Sodom and Gomorrah, naalala niyo. Hindi man pinagpawisan. Ganyan po katindi yung mga anghel. Anghel ng demonyo po yan. Parehas ng power. Kaya nga po, sabi ng ating Panginoon, napapalayas lamang ang dating uri ng Espiritu sa magitan ng panalangin. Okay, Mark 9, 28-29. Nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Okay. Ano kaya yung tinanong? Bakit po hindi namin napalayas ang masamang espiritong iyon? Alam niyo, meron pong mga bata, inaali ang masamang espiritu, nilapit po nila sa mga alagad. Hindi po napalayas. Ang lakas po ng power. Matigas talaga ang ulo. Kung minsan, pray tayo ng pray, ayaw umalis. Ang lakas naman ito. Bakit ayaw umalis? Kaya mga alagad, nag-trying hard talaga. Pinalayas talaga nila. Kaya lang, hindi umalis. Kaya ang tanong nila sa Panginoon, bakit po hindi namin napalayas ang masamang espiritu? Mark chapter 9, verse 28-29. Ang sagot po ng Panginoon, verse 29, sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa magitan ng panalangin. Okay. Sa ibang kasulatan, sa ibang text, meron po nakalagay na prayer and fasting. Sa panalangin at pag-aayuno. Di ba naglabas ng prayer and fasting nung Sunday? Okay. Sa totoo lang po mga kapatid, yung fasting, wala po rito. Di ba? Nakalagay lang prayer. Kasi ang original o yung earlier text, kasi yung original wala na. Hindi makita pa. Yung early manuscript po ng Bible, wala pong nakalagay na prayer and fasting. Wala po. Kaya dito po sa Mark, wala pong nakalagay. Kasi ito po'y base sa early manuscript. Yung mga huli, dinagdag na lang po yun ng mga Kristiyano nung araw. Kasi sabi nila, kailangan na mag-fasting. Nilagyan nila ng fasting. Pero sa early manuscript, wala po yun, mga kapatid.
kapatid. Kaya pag may nabasa po kayo dyan na fasting, prayer and fasting, may note po yun. Wala po yun sa early manuscript ng Bible. Ang nakalagay lang po sa Mark ay prayer. Hindi po kasali yung fasting. Okay, pero hindi ko sinasabi, huwag kayo mag-fasting. Okay lang din po yung linggo ng prayer and fasting. Okay, ano po ang ginawa ng mga Kristiyano nung Sunday? Hindi kumain. Nagpaawa effect sa Diyos, di ba? Nagpaawa tayo, Lord, di kami kakain. Ligtas po yung bansa namin. Pagalingin mo po, pinagsisisihan namin mga kasalanan namin. Tama, kapatid, di ba? Amen, amen ba? Tama, oh. Pinagsisisihan namin mga kasalanan, patawarin mo po kami, patawarin po ang bansa namin. Pagalingin mo na po kami, yes, Lord, thank you, Lord. Ano nangyari? From 2000, naging ano? Hello? 2,000 pa lang nun, nung Sunday. Nag-prayer and fasting. Ngayon, 1 linggo nakalipas, may nangyari. Lumala pa. Okay, bakit? Kasi, iba yung intindi natin ng prayer. Hindi sinabi ng Panginoon dito, mag-prayer and fasting kayo. Nung time na kasagupa nila, yung demonyo. Alam niyo po, sa labanan, kasi gera na to spiritual warfare na to, sister. Labanan na to ng sa spiritual na mundo. Nasa gera na po tayo. Huwag niyo sabihin na kayo po ay casualty. Ang mga Kristiyano, tayo po ay sundalo. Amen? Hindi po tayo yung citizen na nagtatago sa labanan. Ay, may labanan, yung po tayo. Tago tayo, makatamaan. Tayo po yung ginegera ng diablo. Ang casualty nito, mga unbeliever, wala po silang alam Eng-eng sila sa sa spiritual na mundo. Tayo lang po nakakalam. And yet, tayo pong mga Kristiyano na dapat lumalaban, sundalo po tayo ni Kristo, tayo po yung nagtatago. Mga kapatid, sa labanan, pag ginera na po tayo, laban tayo. Hindi po yung pagdating ng labanan, saka ka magte-train. Ay mag-training muna tayo. Ano ang training natin? Ginegera na tayo, mag-fasting muna tayo ng ilang araw. Binobomba ka na ng kalaban, nagte-training ka pa. Ano training natin? Marcha muna tayo. Okay, exercise, tapos shooting, practice muna bago. Ginegera na po tayo. Ang preparasyon po, yung fasting, prayer, dapat po matagal na yan. Pagdating ng labanan, ready na po tayo, gera na. Sugod mga kapatid na yan. Naintindihan po ba ninyo? Kaya ang mga sundalo, nagte-training po yan bago maglumaban. Paglabanan na, laban na. Ganun po yan. Kaya dapat, ang mga Kristiyano, na-train na po tayo, hindi tayo nabigla, tsaka tayo magte-train, may labanan pala, ngayon pala ako magte-training, ngayon pala ako magpe-prayer and fasting. So mga kapatid, hindi po yun yung prayer and fasting na tinutukoy ni Kristo rito, na klase ng prayer. Kasi nasa labanan na po yan Sasabihin ba niya sa mga alagad niya, dapat nag-prayer and fasting muna kayo. Ano sasabihin niya dun sa Ay nako, pasensya na po kayo, tay. Kasi yung anak nyo, malakas po yung evil spirit niyan. Magti 3 days prayer and fasting po muna kami. Babalikan ka namin. Mamatay na po yung bata. Tapos babalikan mo pa. Gano'n po ba katagal ang prayer and fasting nyo? Siguro 1 day pwede na. Kaya bukas babalik kami. Pagbalik po, patay na yung bata. Mga kapatid. So, hindi po prayer and fasting, kaya wala po talaga yung sa early manuscript, yung word na prayer and fasting. Ang nakalagay lang po, ito po yun sa Mark, prayer. Sabi ng Panginoon, mapapalayas lamang ganitong uri ng Espiritu sa magitan ng panalangin. Anong klaseng prayer po ito? Hindi po ito yung prayer na babalikan ko kayo, sandali, uuwi muna kami. Hindi po yun. Yung prayer na yon, at that time, nakita mo, malakas, ayaw umalis, mag-pray ka. Mag-pray ka muna. Hindi ginawa ng mga alagad. Ang ginawa ng alagad, laban kagad. Nakita nila ba, atras tayo, medyo ayaw umalis. Anong gagawin natin? Ay, hindi natin, atake uli. Pinalayas nila. In Jesus' name, lumayas ka. Hindi lumayas. And mapakalakas Atras muna tayo. Anong gagawin natin? Sabi ng Panginoon,
mapapalayas lang ng tungkuli kasi malakas talaga sa magitan ng panalangin. Anong klaseng prayer ang sinasabi rito ng Panginoon? Alam niyo po, sabi po ng Panginoon, ito yung klase ng prayer. Matthew 18 to 20. Ito po yung sinasabi niya ng prayer. Ganito. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. At ang pahihintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Okay, verse 18 yan. Tingnan nyo Verse 19. Tandaan din ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa panalangin, sa panalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Okay, babalikan po natin yan. Napakahalaga po nito. Verse 20. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon ako kasama nila. Purihin ang Panginoon. Balik po tayo. Naalala niyo po ang Panginoon nung inutusan niya yung mga apostol tsaka yung 70, the 70. Sabi ni Matthew, 72. Sabi ni Luke, 70. Ano po ang tama? Parehas na tama po yun. Kasi yung kay Luke, round up, 70. Yung kay Matthew, specific, 72. Binilang ni Matthew 1, 2, 3, 4, 5. Bakit? Nandun siya Amen? Si Luke wala ron. Nag-imbestiga lang. Ano po ba nangyari? Kasi may sinubo ang Panginoon Ano yata yun? Around 70 yata. Naintindihan niyo po ba? Kaya kay Lucas, 70. Kay Matthew, 72. Estimate. Kasi wala naman siya ron Nag-i-interview lang siya ini-interview niya. Tagal na yun siguro around 70. Pala 72. Okay na rin. Round up Okay. Nung sinugo niya po yung mga apostol at saka yung 72, tigda-2. Bakit tigda-2? Hindi niya sinabi, kanya-kanya tayo tigda-2. Alam niyo po, kahit sa labanan, mga pulis, may backup yan. 2-2. Hindi po susugod pag isa yan. May backup po siya. Kasi yung nakikita ng isa, hindi nakikita ng isa. Para saan po yung isa? Sa likod. Baka may bumanat sa likod, yung isa sa likod yun. Talikuran yung 2 na yan. Naintindihan niyo po ba? Ngayon, dito naman sa atin, bakit 2? Kasi, ang purpose niya, para tayong 2, pag malakas yung kalaban, pwede pa natin kontrahin kahit demonyo mismo. Kahit si Satanas mismo yung lalayas. Bakit? Kasi, binigyan tayo ng authority ng Panginoon, 2, 3, nandyan siya. Okay, basta saan po? Nagkaisa kayo sa prayer. Ayan, 2 sa inyo, nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa panalangin. Okay, minsan ginamit ko to, merong kapatid tayo na pastor, kinontra ko. Matthew 18. Hindi niya rin naintindihan Sabi niya, Pastor, basahin mo yung buong text. Ginamit yan saan? Sa pagdidisiplina ng church. Church discipline kasi ang context. Oo, sabi ko. Tama kapatid. Church discipline ang application. Pero hindi sinabi ng Panginoon sa church discipline lang. Ibig sabihin, ang verse na ito applicable sa lahat. Gamitin mo yung authority mo. Okay, ano po yung authority natin? Humingi ka sa Diyos at anumang ipanalang. Sabi po dyan, anuman ng anuman. Ibig sabihin po ng anuman, whatever. Hindi lang po limitado sa church discipline. Okay. Ilan po kayo dapat? Minimum of 2. Pag nag-agree kayo, 2 or 3, nandiyan ang Panginoon, sigurado yan. Ayun, anong klase ng prayer po ito? Okay. Misa ganito tayo manalangin. Sige kapatid, papag-pray natin yung may sakit o yung sinasapian ng demonyo, ayaw umalis Okay, hawak kamay kayong 2, di ba? Umiiyak pa. Lord, ang prayer ganito. Panginoon, kung kalooban mo, gumaling sana itong taong to, kung kalooban mo. Kung kalooban mo, gagaling yung taong to.
Naintindihan niyo ba yung prayer ko? Okay, tama ba yung prayer? Sister, ano sa palagay mo? Lord, kung kalooban mo, lalayas itong masamang espiritu. Alam nyo, siguro yung ganong prayer sa ibang pagkakataon, pwede siguro yun. Ano yun? Maybe sa love life. Lord, kung kalooban mo siya yung mapapangasawa ko, gumawa ka ng paraan para ma-indab siya sa akin. Pwede siguro ganun. Okay? Pero sa pagkakataon ito, mga kapatid, hindi po yun ang ibig sabihin nito. Ang prayer na sinasabi nito ng Panginoon na 2-3, pag nag-pray kayo, ay, ano po yun? Sabi dito, tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, sa panalangin, ito'y pagkakaloob sa inyo. Alam niyo po, pag nag-pray po tayo ng Panginoon, kung kalooban mo po, kung ano po yung kalooban mo, alam niyo po, ibabalik po ng Diyos yung prayer sa atin. Sasabihin ng Diyos sa atin ganito, ano ba talaga ang gusto mo, anak? Ano ba ang hinihingi mo talaga? Ako ba pinag-desisyon mo? Sabihin mo, ano ba yung gusto mong hingin? Bakit ako yung pinag-desisyon mo? Ikaw, ano ba ang gusto mong mangyari? Maintindihan niyo po ba? Bakit dalawa? Kasi po, pag dalawa tayo, ang Panginoon, pinagtitibay niya, nandiyan siya sa ating kalamitan, minimum of 2, pinapagtibay niya yung ating hihilingin. At kung ano man yung hilingin natin na pinagkaisahan natin, kailangan magkaisa tayo. Agree tayo. Kailangan po dalawang Kristiyano mag-agree. Bakit po kailangan mag-agree? Kasi baka po yung gusto niya, iba yung gusto mo, salungat kayo, malaman mo, mali pala yung gusto mo. Alika, mag-agree tayo. Ano yun? Manalo tayo sa loto. Di ba? Sasabihin ng isa, kapatid, kasalanan niyang hinihingi natin, sugal yan eh. Naintindihan po ba ninyo? So, ano po yung sinasabi ng Panginoon dito na prayer of 2? Nandun siya. This is the prayer of authority. This is the prayer of declaration. Ano po yung prayer of authority and declaration? Sabi ng Panginoon, ano man yung pagkaisa nyo, magkaisa kayong dalawa, ano ba ang gusto nyo mangyari? Tapos, hingin nyo sa pangalan ko, sa panalangin, in the name of Jesus, nandun siya. Ano ang sabi ng Panginoon? Ipagkakaloob sa inyo. Okay? Sa verse 18, akyat tayo, sabi niya, ano bang ipagbawal nyo dito sa lupa, pagbabawal sa langit? Gagawin sa langit. Aaprubahan ng langit, gagawin. Ano mang pahintulutan nyo dito sa lupa, papahintulutan. Sino pang papahintulot? Tayo. Ibig sabihin, kung ano yung gusto mo, ano yung desisyon nyo natin, na gusto natin mangyari. Mangyayari. Gagawin sa langit. Pero paano mangyayari yon? Verse 19. Kailangan, dalawa kayo. 2 o 3. So, 2 nagkatipon, minimum, magkaisa tayo, at pag nagkaisa tayo, hingin natin ngayon sa Diyos. At pag hingin natin, gagawin ng Diyos. Amen. Yung bang sabihin mo sa Diyos, Panginoon, kung kalooban mo, ano bang kasing panalangin niya? Ano ba talaga ang gusto mo? Bakit kalooban ko? Ang sinasabi ng Diyos, ano ba ang kalooban nyo? Ano ba ang gusto nyo mangyari? Magkaisa kayo. Naintindihan po ba ninyo? So ano ba ang gusto natin mangyari? Anong gusto natin mangyari? Sa virus na to, ano ba gusto natin mangyari? Lumayas. O, magkaisa tayo. Huwag natin sabihin sa Diyos, Panginoon, kung gusto mong lumayas, sabihin ng Diyos, ano ba gusto nyo? Ano ba pinagkaisahan nyo? Magkaisa tayo. Naintindihan nyo? Okay, magkakaisa tayo. Sabihin natin, ano ba pinagkakaisahan natin, mga kapatid? Lumayas yung kailan? Ngayon na. Lumayas yung virus, ngayon na. Okay. Magkaisa tayo. Kailangan 2. Ano sa ilan? Ilan tayo dapat? 2 o 3. O ilan tayo dito? O may naka-online pa. O mga kapatid, dyan sa inyo, dapat may 2-3 dyan. O. Ano pagkaisaan natin? Agree ba kayo?
Pagkakaisahan natin na umalis na ngayon yung virus na ito. Gusto nyo, pabalikin natin ng China. Ha? Ako, gusto ko yun. Pabalikin natin ng China? Wag na, kasi kawawa naman, baka may mga Kristiyano ron, di ba? Buti, kita nyo, kung ako lang mag-isa, pababalikin ko ng China. Buti, hindi kayo nag-agree. Kaya sabi ng Panginoon, 2-3, kasi baka yung motibo ko iba, galit eh. May galit ako sa China, kaya gusto ko babalikin nun eh. Hindi, di ba? So, ang gusto natin, mag-disappear, mawala. Yun ang gusto natin. Anong gusto natin? Mawala yung virus, mamatay yung virus, hindi yung mga tao. Yung may sakit na may virus, mamatay yung virus sa kanila, mawala na. Okay, testing muna. Pilipinas lang muna. Okay? Ano gusto nyo? Pilipinas lang muna. Kailangan mag-agree tayo. Ha? Kaya ng faith ko, sister? Mamaya, iwan mo ako sa ere. Baka magduda ka. Kailangan nito ng pag-iningi mo, may pananampalataya na talagang mangyayari. At yun talaga, nagkakaisa tayo talaga. Kaya sinasabi ko sa inyo, ano ba pagkakaisahan natin? Barangay lang ba muna? Pilipinas, Maynila lang ba muna? Pilipinas o ano? Sure ka, sister? Kaya mo ng faith mo? Mrs.? Pag meron natira doon, lilipat na naman sa ibang bansa. Lilipat. May katwiran. Ano ba sa'yo, sister? Buong mundo? Buong mundo? Ikaw, sister? Lahat? Ikaw, Dad? Pabalikin doon sa pinagaling yung Pabalikin sa China? Sa impyerno. Okay. Okay din yun. Mamatay, bumalik sa impyerno. Okay, kala ko sa China eh. Ano kapatid? Brother Ogie? Ano ang gusto mo? Malusaw, pero buong mundo. Oo nga, pero sa buong mundo na. Okay, hindi lang sa Pilipinas. Sa inyo? Buong mundo. Matuna, bumalik sa impyerno. Okay. So, nag-agree tayo. Okay, sa inyo mga kapatid. Okay na sa inyo yan. Sa buong mundo, matuna, mawala, mamatay. Ngayon na, balik sa impyerno. Hindi sa hindi sa China, sa impyerno. Okay na? Yan yun. Then, pagkakaisahan natin. Ready? Okay. Ready na kayo? Ready ha? Sige. Kung handa na kayo, mga kapatid, nagkaisa tayo, ang susunod na step, ihilingin natin, tatalian o aprubahan ng Diyos yun, nakasama natin si Kristo. Ihilingin natin yon sa pangalan ni Kristo mangyayari. Amen? Tatalian sa langit. Yun yung ganung klaseng prayer ang gusto ni Jesus Christ, kaya dalawa-dalawa. Hindi yung Lord kung kalooban mo, gano'n. Okay, magpa-fasting muna kami. Hindi po yun. Yun po yung prayer of authority and declaration ng tawag yan. In the name of Jesus. Kung ano yung gusto natin mangyari. Okay, nagkaisa tayo, okay na yung gusto natin mangyari, at yan ay kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi walang kumontra sa atin. Nagkaiisa yung espiritu natin. Tama? Amen. Okay, ready na? Okay, tayo tayong lahat. Ako maglilid. Amen kayo ng amen, ha? Ibig sabihin yung agree with this prayer. Okay, ready na? Tayo tayong lahat. Kahit kayo na nasa bahay, tayo tayong lahat. Yung mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Okay. Nag-agree. Ay, Sister Doris, okay ka na doon, ha? Agree ka na doon. Okay. Okay, unat natin ang ating kamay. Ang kamay na to, ito pang atake, hindi sa langit nakatutok to, ha? Lalabas yung power dito eh. Sa pag-layers natin. Nakatutok ito, spiritually, sa demonyo. So, i-picture nyo na sa isip nyo, nakatutok to sa demonyo at saka sa mga coronavirus niya. Sa mga alagad niya na virus, mga evil spirit. Okay? So, ganun lang. Concentrate, spirito ha. Sa spiritual na mundo tayo pupunta. Magta-transform tayo. Okay? Sige, ulat natin ang ating kamay. Tutok natin sa kaaway, sa diablo. Magkaisa tayo ngayon. Praise God. Aming Amang Diyos sa langit, salamat. Dahil ibinigay mo sa amin ang authority ng iyong kaharian. Ang authority gamitin ang pangalan ng aming Panginoong Kristo na talian ang mga bagay dito sa lupa at tatalian mo dyan sa iyong kaharian.
Kaya nga po, sa oras na ito, sama-sama kaming mga anak mo. Sa oras na ito, tinatalian namin ang espiritu ng coronavirus sa buong mundo. Tinatalian namin ngayon ang kapangyarihan ng dragon, ang kapangyarihan ni Satanas, ng Diablo sa buong mundo. Sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Yeshua, HaMashiach na anak ng Diyos, inuutusan namin, tinatalian namin ang coronavirus na ito. Ang espiritu ng coronavirus na ito, na tumahimik, mawala, mamatay, matunaw sa lahat ng tao na in-infect nito. Mawala, matunaw ang existence nito at bumalik sa impyerno ng pinanggalingan nito. Sa pangalan ng Panginoong Yeshua, inuutusan ka namin sa oras na itong mawala, mamatay, mag-dissolve, matunaw, bumalik sa impyerno. Sa oras na ito, sa buong mundo, ngayon na, sa pangalan lamang, sa kapangyarihan lamang ng pangalan ng Panginoong Yeshua, HaMashiach na anak ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Yun po yung prayer na sinasabi ng ating Panginoon. Okay? Alright. So, upo na po tayo, mga kapatid. Okay? Ngayon, paano yung ibang sakit, mga kapatid? Hindi naman coronavirus lang eh. Paano yung may cancer? Pastor, paano yung may mga cancer? Yung mga sakit na nakakamatay. Paano yun? Okay. Ang sabi ng Panginoon ganito. Pag umuupa na to, pwede na tayong lumabas. Sabi ng ating Panginoon. Humayo kayo at ipangaral ang karya ng Diyos at pagalingin ang may sakit. Ano ba yung ibang sakit? Cancer, tumor, mga goiter, kakalat. Ano pa? Yung mga stroke. Iba pa, yung mga sakit na talagang deformed, katawan, pilay, binim, yung talagang bulag, gano'n. Yan. Sabi ng Panginoon, humayo kayo, ipangaral ang karya ng Diyos at pagalingin ang may sakit. Yan po yung turo niya sa mga alagad. Ang problema, hindi na ipasa sa atin, nag-cease na, nawala rin. Pero ang basya natin, Word of God. Okay, ganito po yun. Matthew 10, 7-8. Sabi ng Panginoon, humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang karya ng langit. Si Kristo, malapit nang bumalik, kaya magsisi na kayo, tanggapin nyo na siya, bago dumating pa yung huli, bago mahuli ang lahat. Yun po yun. Okay? Naintindihan na? Okay, ipangaral nyo na malapit nang dumating ang karya ng langit. Second coming na to. Pagsisihan nyo na yung mga kasalanan nyo at tanggapin nyo na si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas bago mauli ang lahat. Ay pag dumating ang Panginoon, huli na, wala na kayong kaligtasan. Ngayon pa lang, lumapit na kayo sa Panginoon. Pagsisihan nyo na ang inyong mga kasalanan. Tapos, ano ang sabi? Sunod. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Sayang. Di natin alam to eh. Buhay mga patay. Tayo, mga matay kapatid natin, binuhay natin. Pwede pala eh, sister. Pinag-pray ko na matay. Ano ang kasunod? Buhayin mo naman. Ayaw niyang gumaling, hindi buhayin mo, baka mabuhay. Amen? Hindi biro to, sabi ng Panginoon. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may keto. Kung keto, ito plague to eh. Sakit na plague to nung araw. Okay. At palayasin ng mga demonyo, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ano ba yung tinanggap natin ng walang bayad? Ano pa? Ano pa? May kaugnayan dito. Bakit may power tayo na palayasin yun? Ano ba yung tinanggap natin ng walang bayad? Magbigay kayo ng walang bayad. Ano yung bibigay natin sa kanila? Yung kapangyarihan na gumaling sila. Diba? Ano yung tinanggap natin na walang bayad? Bukod doon. Ibinibigay natin sa kanila, everlasting life din, di ba? Bukod doon. Yung kagalingan. Ano yung tinanggap natin na binibigay natin sa kanila na yun, saan galing? Saan galing? Ano nga, tatlo sila, di ba? 3 in 1 sila. Sino doon? Sino doon sa tatlo? Yung tinanggap natin walang bayad.
Holy Spirit. Sabi ng Panginoon, tatanggapin niyo Holy Spirit, magkaroon kayo ng power. Tama? At yung power na yun, yun ang magre-release sa kanila. Kaya ang power ng Diyos nasa atin, wala sa langit. Hello? Hindi yung bababa sa langit, pupunta sa'yo, tatago sa kanila. Mali, kapatid. Kasi nasa iyo eh. So mula sa iyo, lalabas, pupunta sa kanila. Amen? Kaya nga, tinanggap ninyo, walang bayad. Magbigay naman kayo ng walang bayad. Libre yan. Okay, anong gagawin natin? Pangaral natin yung mensahe ng Panginoon, malapit nang bumalik. Malapit ng karyan ng Diyos. Pag inabutan kayo, itepo kayo. Pag hindi kayo, pupunta kayo ng impyerno na, wala na. Naintindihan nyo ba? Kapatid? Okay, tapos, pagalingin ninyo ang may sakit, buhay ng patay, pagalingin, linisin yung mga may keto. Ayan. Ito'y sa kapangyarihan ng Diyos, ha? Palayasin ang mga demonyo, o yamang tumangkayo ng bayan. Paano natin palalayasin? Okay. Meron pa tayong authority. Sabi sa Mark 16, 17 to 18. Ang mga sumampalataya, sino yun? Tayo. Yung mga sumampalataya sa pangangaral ng mga apostol, tayo yun, ay bibigyan ng kapangyarihan buwan ng mga himala. Binigyan na tayo. Bibigyan po tayo mga sasampalataya. Kasi tayo sumampalataya na, binigyan na tayo. Kasi dito, sasampalataya pa lang, bibigyan. Tayo, sumampalataya na, binigyan na. Amen? Natupad na sa atin to. Bibigyan tayo ng kapangyarihan gumawa ng himala. Ano pa? Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magpasalita sa iba ng pamilya. Okay, paano ba magpalayas ang demonyo? Ano ba, kaharap mo, may masamang espiritu, sure ka na. Sabi niya, gano'n, diba? Iba na boses. Umiikot yung ulo, sister. Sigurado, evil spirit yun, di ba? Tapos, ang lakas-lakas. Di ba? Bata lang, pero iniitya niya yung mga mama, yung mga tanod, hindi makaano nasa harap ka. Sigurado, paano mo palayasin yung masamang espiritu? Kung paano ka magpalayas? Layas. Ganun lang. Palayasin mo nga. Paano nga? Palayasin mo. Sabihin mo, kung sino ka man, masamang espiritu, nagpapayag sa batang ito, lumayas ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin nun, ginagamit mo yung authority ni Jesus Christ as if si Jesus ang nagpapalayas. Kaya nga, pag ginamit yung pangalan ni Jesus, si Jesus ang papalayas doon. Sa kapangyarihan niya, sa pangalan niya, in His authority. Kaya yung demonyo, susunod kanino? Kay Kristo, hindi sa'yo talaga. Pero susunod sa'yo. Kasi si Kristo nasa iyo, ginamit mo yung authority, para bang si Kristo nag-uutos sa Kanya. Kaya sabihin mo lang doon, lumayas ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lalayas mo. Ngayon, pag hindi lumayas, malakas, di ba? Hindi lumayas, lumalaban pa. Okay, tumawag ka ng isang Kristiyano. Mag-aawak-abay kayo sa harap niya, magkaisa kayo. Ngayon, pwede nyo pabalikin sa impyerno yun. Mauna ka na sa impyerno, magkakaisa na kami. Matatakot yun, hindi pa kayo nagpe-pray, aalis na. Kasi pupunta siya sa impyerno mauna siya Di ba? Ayaw pa niya pumunta sa impyerno, hindi pa niya dapat oras Sabi nga ng mga demonyo, Panginoon, sabi niya, di ba? Mga demonyo, kami ba'y parurusahan mo na nang wala pa sa oras? Hindi ginawa ni Kristo. Pero pag matigas ang ulo, gagawin ni Kristo yun. Kaya nakiusap na sila. Bago pa sila dalhin sa impyerno, nakiusap sila, pwede ba pumunta na kami dun sa baboy? Doon nila na lang sapian namin. O sinapian nila yung baboy. Patay yung mga baboy. Kasi ang purpose ng pagsapi, patayin yung tao. Kaya yung tao na sinapian, sooner or later mamatay yun. Ganon po yan. Yung baboy, hindi nakayanan, patay agad. Yan ang purpose dyan. Kaya pag may sapi, tumagal po yun, patay po yun pag hindi natin napalayas. So, palalayasin mo. Normally, susunod naman po yan. Kasi sabi ng Panginoon. Okay, ngayon lang, pagka in case lang po malakas, huwag ka matakot, tawag ka ng isang Kristiyano, pray kayong dalawa, magkaisa kayo, sabihin nyo, sa pangalan ng pag nagkakaisa kami, ang taong to, ang masamang espiritu, ngayon din ay pupunta sa impyerno. Yari, babalik sa impyerno. Hindi nyo pa natatapos yun, alis na Maniwala kayo, mga kapatid. Okay, hindi sila kahit tumampot sila ng ahas, uminom ng lason. Okay, ibig sabihin, hindi tayo ma-infect nung sakit. Nililipat sa'yo. Yung evil spirit, baka tumalong sa'yo, hindi po yun. Malalason ka, yung sakit, lilipat sa'yo, yung virus, lilipat sa'yo, coronavirus, tatalos, hindi po yun. Hindi po niya gagawin yun kasi
Wala siyang kapangyarihan gawin din sa atin. Kasi protected po tayo ni Kristo. Amen? Okay. At sabi po dyan, yung mga manampalataya, kahit uminom ng laso, napahawa ka sa may virus, patay yung virus. Sa totoo lang, mga kapatid. Kung ikaw ay mananampalataya, pag hindi ka tunay, tepo ka. Kasi hindi ka naman tunay eh. Nagkikistyanuhan ka lang eh. Hindi ka talaga born again. Wala naman sa iyong Naalala niyo po yung mga pare, anak ng mga pare, nagpalaya sila, di ba? Anong ginawa ng evil spirit? Sabi sa kanila, si Paul, kilala ko si Kristo. Kayo, sino kayo? Binugbog niya yung mga tao na yun. Binalingan sila. So, tayo po mga tunay na mga anak ng Diyos, hindi po pwede mangyari yun. Sabi ng Panginoon, hindi tayo maano. At sabi niya, gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Ngayon, pag may sakit, anong gagawin? Papatungan mo talaga. Touch talaga po yan, hawak. Basta nakakatirin, ketong anong ginawa ni Kristo? Hinawakan niya yung may ketong Nag-flow yung power ng Holy Spirit, gumaling yun, hindi siya nahawak. Ganon po yun, mga kapatid. Sabi po ng Panginoon, papatungan ng kamay. Ngayon, wala tayong magawa. Through the internet, pinatong natin kamay natin, doon na lang lumusot yung power ng Lord. Kung panonoorin nila yung video. Ngayon, bahala sila, hindi nila pinanood Kung panonoorin nila, dadaloy din po yun. Pero, kung meron po tayong pagkataon, ayan, sa harap mo yung may sakit, patungan mo, gagaling. Pero pangaral mo rin yung salita ng Diyos. Diba? Magkakasama yun. Sa pangwakas, dito po ako magtatapos, Luke 10:17-20, masayang bumalik ang 72. Inuulat nila sa Panginoon. Sabi pala ni Luke 72, di ba? Sino ba yung 70? Si Matthew? 72. Kahit po ang mga demonyo ay sumusuko sa amin dahil po sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Kita nyo, sabi ng mga 72. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog sa tanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Walang makakapalakit sa inyo. Ayan. Diba? Pero, huwag kayong magalak. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong pangalan. Amen po ba, mga kapatid? Okay, kaya bang gawin to? Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Tayo po lahat ay yumukot manalangin. Aming Amang Diyos sa langit. Salamat po sa iyong mensahe sa amin. Nawa ay i-practice namin ito. Itong ganitong uri ng pagpe-pray, ganitong uri ng pagpapagaling at pagpapalaya sa mga masamang espiritu kung may pagkakataon kami. At pangangaral ng iyong kaharian, ikaw ay malapit ng bumalik. Ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Dapat na silang magsisi at sumampalataya sa iyo. Kung hindi, ay mapapahamak sila. Yan po ang aming mabuting balitang dala-dala. Salamat po, aming Amang Diyos sa langit. Samahan mo po kami. Patuloy mo po kaming turuan at palakasin ang aming pananampalataya sa pangalan lamang ng Panginoong Yeshua. Amen.